Hello everyone. Thumbs up kung narinig niyo ko. Okay, thank you. So good afternoon. Welcome sa first semester sa bagong academic year. Itong klase na to ay Physics 131 at yung Physics 131 ay composed ng lecture at laboratory components. So itong specific na time, specific na schedule na ito ay sa lecture 3 to 4:30 p.m. every Tuesday and Thursday. At 7:30 a.m. to 9 naman tayo ng Wednesday to Friday. Every week. Yung room natin ay KA ano na nga yun? 204 for the lecture. IB 204, sorry. IB 204 for the lecture at yung laboratory ay KA 301. Alam niyo ba kung saan to mga rooms na to, I suppose? Okay, so, KA 301, yun yung room dun lang sa tabi ng office ng department. So nakikigamit lang tayo ng computers ng Department of Mathematics, kaya ganun kaaga yung klase natin. Okay? So, pagtiyagaan na lang natin for one sem yung 7:30 a.m. na klase. Okay. For now, pakibasa tong instructions na nasa screen. Okay, so padala niyo yung form 5 ninyo. Mag-reply lang kayo dun sa email na sinend ko sa inyo. Kung estudyante ko kayo sa several classes, next time na mag-meet tayo sa ibang class, hindi nyo na kailangan ipadala yung form 5. Okay, so once lang kayo magpadala ng form 5 sa akin. Secondly, kung hindi nyo pa nagagawa, punta kayo dun sa class record at i-type inyo yung inyong student number. Okay. Okay, so you can do that while listening to this orientation. Okay, so itong klase na ito ay tawag dito ay klase para i-master or pag-aralan ang tools na pwede nyong gamitin para sa physics. So, technically, this is not a physics class. Okay, paano yung hindi pa nakakapag-change math? Yung mga walang, yung form 5 yung problema mo, okay lang. Pag may form 5 na kayo, later, sa kanyo lang isend sa akin yung form 5 ninyo, okay? Pag mayroon na ng form 5. Okay, so itong klase na ito is class that will help you learn one of the tools that you can use in your physics courses. Okay, so this tool is quite different from yung usual na tawag dito na hand or writing na ginagawa nyo pag magsisolve kayo ng mga physics problems. In this course, you are going to solve physics problems using computers, using numerical methods. So at the end of the semester, you should be able to discuss various techniques, okay, in numerically solving mathematical equations, develop skills in a programming software, and demonstrate knowledge in employing numerical methods to find solutions to a physical problem. Okay, so this is a 4-unit course, 3 units na lecture, tapos 1 unit na 1 hour per 3 hours per week, and then 1 unit na laboratory, which is also 3 hours. Okay. Ako yung magiging teacher niyo for both lecture and laboratory classes. So I think
I hope na easier yun para sa inyo kasi tawag dito, kung ano mang problema nyo sa lecture ay madali nyo. Kung ano hindi nyo maintindihan sa lecture, na, na i-implement natin sa lab, mas madali nyo may tatanong at mas madali nating ma-resolve. Okay, supposedly meron tayong VLE, pero hindi pa na-open or hindi pa nagawa ng system administrator yung VLE for our class. So hintayin natin na ma-set up nila, and then pag na-set up na nila, i-upload ko na lahat ng materials sa VLE, and then i-share ko sa inyo yung VLE. Okay? But yung VLE supposedly looks like this. Of course, this is ang nakikita nyo dyan is Physics 100, but it's practically the same. So magiging Physics 131 lang yan. And then on every page na i-open nyo, meron itong topic na ito, which is parang quick guide or quick topic. Nandiyan yung Zoom link for consultation. Meron tayong Google Calendar na i-discuss ko mamayang konti. Meron tayong Physics 131 na Jamboard. And meron din tayong playlist dito na ang tawag dito na pwede nyong gamitin kung gusto niyo. At pwede rin kayong mag-suggest ng music kung gusto niyo may add na tawag dito songs dito sa playlist. So purpose lang yan is just one of the ways for you to tawag dito, use the platform and relax siguro habang ginagawa yung course work. Now, oh, shoot. Teka, mukhang malitong sandali. Hindi yan yung para sa inyo. But, if you check your email, check yung email ninyo. Hindi pa nasa-send. Okay, so I'm sending something sa email. Okay, so kung i-check nyo yung email nyo ngayon, makikita nyo lahat ng mga materials at saka links na kakailanganin nyo sa klase na ito. So ang unang link dyan ay yung class syllabus. So yan muna yung tignan ninyo. Habang hinahanap ko yung talagang syllabus natin. Okay. So mukhang hindi ko pa pala na-update yung syllabus na yan. So let's just take a look at the syllabus na meron sa inyo. At yung tawag dito yung dinownload nyo. Pero i-share ko na rin yung na to. Syllabus na ito. Okay, so ito yung makikita nyo. Okay, so ang gusto ko sana ipakita ay yung grading system. Dito yung grading system. So basically lahat ang gagawin nyo lang for this class ay mga machine problems. Hindi ko pa na-determine kung ilang machine problems yung gagawin niyo, pero last time there were 6 or 7 total, and yung grade niyo will be entirely based on yung mga machine problems na yan. Okay, pag sinabing machine problems, they're problems that you need to solve using a computer. So kaya siya machine problem. Okay, so ang topics na i-discuss natin ay ito, physical modeling, introduction to physical modeling, then computer modeling using dalawang softwares, MATLAB and Python. And then we'll move on dun sa mga tawag dito, numerical techniques in, for example, integration and differentiation, systems of equation, optimization, Fourier analysis, solving ODEs, solving PDEs, and towards the end, we'll take a look at how
we can use these tools sa bagong, sa relatively new na topic, which is called machine learning. Okay? So, yan yung ating grade, tawag dito, outline. Itong table na ito ay yung grading system. Okay, so in steps of 5 lang naman yan, so madali siyang tandaan. Okay? Okay. Now, yung mode of teaching natin ay Classic Blended Learning Model 3. Hindi ko alam kung nabasa niya itong memo na to, pero ibig sabihin lang noon na it's a combination of face-to-face and asynchronous na online learning. So, merong din mga recorded na videos which you can watch pag may nahanap kayong konting time. Pero most of our discussions will be face-to-face, except for this first couple of weeks. Okay, lahat ng meetings natin ay nire-record ko kung napansin niyo at i-upload ko to sa isang YouTube na channel which is called Computational Physics, and then nilalagay ko yung YouTube videos na yun dun sa VLE. So, okay. So now let's go to yung ating Google Calendar. At this time, hindi ko pa nakumpleto yung Google Calendar. Yung contents ng Google Calendar, ibig ko sabihin. Okay, so ito yung ating Google Calendar. Okay, kung titignan nyo rin sa email, merong link for the Google Calendar. I-click nyo lang yon at makikita nyo na makikita nyo yung ating schedule. Okay, so far ito pa lang yung nakukumpleto ko yung first 3 weeks. Ngayon, kukumpletuhin ko yan hanggang December 20, which is yung last day ng classes. Pero at this time, makikita nyo na ang nakasulat din dyan ay mga holidays. Okay, so mga days na walang pasok, then yung final exams. Okay, and right now, I would like to show you kung ano yung laman nung bawat uh, topics dito. So, kung mapapansin nyo, bawat araw na magmi-meet tayo, ay merong tawag dito, meron tayong activity na gagawin. So in this case ngayon, meron tayong class orientation. Pag kinlik nyo itong Wednesday at yung schedule bukas, ito yung mga activities na gagawin. Okay? Click nyo yung Thursday, ito yung mga activities na gagawin, and so on and so forth. Okay, makikita nyo rin dyan kung anong mode of teaching tayo. So dito, of course, online. Next few meetings, lahat ng meetings ay asynchronous, and then ang first na face-to-face meeting natin ay sa September 8. Okay? Sa laboratory class, sa KA 301. Okay, so I hope clear yung ano na to. Ito yung gusto nating sundan na schedule. Okay, and siguro bukas i-recheck niyo itong Google Calendar, and hopefully matapos ko na yung schedule natin for the whole semester. Nakalagay din dyan kung kailan kayo, kung anong gagawin natin sa laboratory. For example, kung kailan kayo mag-start sa machine problem. So, halimbawa dito sa September 8, i-describe ko na sa inyo yung machine problem, and then you'll have a couple of days, couple of meetings to work on machine problem. Makikita nyo rin yung deadline. Okay, so yun ng specific na machine problem. Okay, so lahat ng information about na kailangan nyo about the course, makikita nyo na dito sa tawag dito sa Google Calendar, and hopefully makatulong itong calendar nito sa inyo sa semester. Okay, next ay yung next.
papakita sa inyo ay yung Google Jamboard. Okay? Thumbs up kung familiar kayo sa Jamboard. Okay, so may iilan na familiar sa Jamboard. Basically, kaya again, i-click nyo lang email nyo, makikita nyo yung Jamboard dito, tapos click nyo, ito yung lalabas. Okay, feel free to join dito sa Jamboard. Basically, ginawa ko lang tong Jamboard just as a means as one of the ways for you to parang air out whatever concerns or uh, tawag dito, vent, as a way to vent kung ano man ang gusto nyong event. Okay? Anything under the sun. So, dito pwede kayong magsulat. Hello. Yan. Gamit itong pen. Then, of course, you can also erase it. This is just an arrow, and then you can write, you can put a sticky note. Okay, tapos, add images. So, then, pwede kayong gumawa ng circle, for example, and then sa loob ng circle na yun, mag-insert kayo ng text. Okay, so yan, pwede nyo gawin yung mga bagay na yan. Okay? As an example, pwede ko ipakita yung tawag dito. Google or Jamboard ng previous na class. Sa Physics 100. Okay, so ito yung mga ginawa nila. Okay, so yan. Okay, so yan yung mga basically sila lahat yan. Ito lang yung sa akin dyan. Ginawa ko lang to as an example. And then, kung meron din kayong tanong, for example, pwede kayong, ito yung mga sinuggest nila ng mga songs na dadagdag dun sa playlist. Tapos, meron din silang mga tanong, so tinatanong din nila yung questions nila dito sa Jamboard so that everyone else can see it. So, yan yung mga pwede nyo gawin dito sa Jamboard. Okay? Okay. And what else? Okay, so next. Okay, consultations. Okay, so consultation hours natin ay Tuesday, Thursday from 11 a.m. to 3 p.m. Wednesday, Friday from 9 a.m. to 12 p.m. Lahat yan ay dun sa KA 303. And then Mondays by appointment. Of course, kung halimbawa hindi kayo available at meron kayong gustong itanong, pwede nyo email directly. Hindi kayo available ng face-to-face. Pwede nyo email directly or pwede tayong mag-meet via Zoom. Mag-arrange lang tayo ng schedule. Okay, kung kailan tayo mag-meet. Pero most of the time, nandun naman ako sa office. So, pwede lang kayong pumunta doon at just drop in and then ask anything that you need to ask in relation to the course. Okay. Merong pa kayong ibang tanong pagdating sa course scenario? Okay, before we proceed dito sa hindi pa tayo magkaklase pero introduce ko sa inyo yung software na gagamitin and kung paano install and so on and so forth. Okay, so okay, so thumbs up kung familiar kayo sa programming or kung nakapag-program na kayo before.
Okay, good. Could you type in kung ano yung tawag dito, ginamit nyo na software before? Paki-type sa Google Chat kung ano yung ginamit nyo ng mga softwares. Google Chat, sa Zoom chat pala. Okay, VS Code. It's good. Python, C++. Okay. Yung iba, C++. Okay, good. It's good na meron kayong knowledge. Yung iba sa inyo ay may knowledge sa programming. Pero yung most of you ay mukhang tawag dito, mag-start from scratch if yung information na yun ay tama. So, ang gagamitin nating software dito sa course na ito ay MATLAB or Python. So, lahat nung tawag dito, instructions na gagawin ko ay will be both in MATLAB at saka in Python. Okay, now, bakit MATLAB? Well, MATLAB is one of the powerful tools pagdating sa numerical computation. And ang UP, yung buong UP system has a subscription to MATLAB. Okay, in fact, if you want to download or use the MATLAB online platform, pwede nyo gamitin as long as you use your UP email address. Okay? Bakit Python din? Well, pagdating naman sa machine learning and AI, artificial intelligence, okay, na pwede nyong gamitin as a tool, Python yung ginagamit ng maraming developers. Okay? Merong advantages in using either Python or MATLAB. Okay, ang advantages ng paggamit ng MATLAB is that dahil paid, dahil paid na software, ibig sabihin yung tawag dito, yung developers at yung customer support ay sobrang ganda kumpara sa Python. Ang Python kasi is an open source software, so ang mga nagde-develop ay kahit sino lang, okay, na mga individuals or groups. Okay, so yun din yung kinaganda pag gumamit kayo ng MATLAB dahil meron silang parang direction pagdating sa gusto nilang mangyari sa sa kanilang programming interface at functions. Mas malinis yung yung mga commands, yung help ay readily available, mas madaling intindihin at mas madali siyang gamitin. On the other hand, yung Python, ang disadvantage ng paggamit ng Python is dahil nga maraming nagde-develop dito, kung sino-sino lang nagde-develop, dumadami rin ng dumadami yung softwares or packages na gagamitin para sa Python. Okay. Medyo mataas ang learning curve. For me, mas mataas ang learning curve pagdating sa Python. And it takes a while bago nyo talaga makuha yung feel or ma-master yung Python. Okay, but tulad nga na sinabi ko, it's the most dahil nga free siya, free gamitin. Sobrang it's one of the most used na softwares pagdating sa maraming numerical methods at saka yun nga machine learning at saka artificial intelligence. Now,
Ang MATLAB ay single user na interface lang. It's easy to sort of use. Okay, so ipapakita ko sa inyo briefly kung ano yung itsura ng MATLAB. Okay, so ito yung itsura ng MATLAB. Okay, so makikita nyo na very tawag dito, nandiyan na lahat. So parang Word lang siya or Excel, di ba? So nandiyan, meron kang mga tabs. Okay. And sa bawat tab na yon meron doon yung mga pwede nyong gawin. Okay. And ito yung tinatawag na editor. Meron ding command window kung saan itatype inyo yung mga commands. Pero mostly dito nyo gagawin yun sa editor. And then you can see yung variables dito sa workspace and makikita nyo rin dito yung directory. Okay? So, dito sa MATLAB, you have to type in everything. Okay? Kailangan nyo i-type in lahat. Okay? Bago nyo i-run yung buong code. Okay? Ang isa pang kinaganda sa MATLAB is this. So, meron siyang maraming mga apps na available. Okay, so meron siyang app for machine learning, app for math, statistics optimization, app for robotics, app for signal processing, image processing, and so on and so forth. Okay, meron pang computational biology. Okay, so yun yung advantage ng paggamit ng MATLAB. Pero yun nga, ang disadvantage is may bayad ito. But fortunately, tawag dito, bayad dito ng UP, so you can download MATLAB and use MATLAB. Just use your email address to access it. Now, there's also an online version ng MATLAB. Okay. Let me just pull it up. Okay, so okay. So ito yung MATLAB online. Naka-log in na ako. So let's see. Okay, so nag-sign out muna ako. Pag pumunta kayo dito sa link na ito, yung link na yan, binigay ko rin yan dito sa sa email. Okay, tawag dito. Pag inopen nyo yung MATLAB online, okay, ito yung makikita ninyo. Siyempre, kailangan nyo muna mag-sign in. Papansin nyo na ang ginamit ko dito is just my UP email address. Diba? Okay. Tapos, type in yung password. Oops. Okay, so pag tinype in ko yung password, pinlik ko yung MATLAB online, and then ito yung makikita ninyo. So, it's about the same, di ba? Halos pareho lang yung itsura kumpara dun sa previous. Okay, so, oops. Okay, so makikita niyo yung ito yung desktop na MATLAB at ito naman dito sa right hand ay yung MATLAB online. So, kaya ko sinasabi itong MATLAB online kasi it might be na pag dinownload nyo ito na ang laki-laki ng memory na kakainin niya. And when you run the program, malaki rin yung tawag dito virtual memory na kakailanganin niya. Okay, in some cases. Pero yung mga machine problems naman natin ay mababa lang yung memory requirements. So hindi siya gaano hahatak ng tawag dito processing power mula sa computer ninyo. Okay, so you can use either of these in the next couple of weeks or in the next meeting since hindi pa tayo gagamit nung tawag dito nung computers dun sa KA301. Pero by September 8, we'll be using those computers. And of course, maganda rin na meron kayong ganito
Kasi para hindi kayo malimit dun sa paggamit lang ng KA301 para halimbawa pag uwi nyo ng bahay at gusto nyo gawin yung assignment, you can do it from your laptop. Okay, nakita nyo kanina nung inopen natin itong MATLAB online na pwede nyo rin i-download yung MATLAB. Okay, so dito actually mayroong install MATLAB. So limbawa pag pinlik ko yung install MATLAB, ito, so download nyo yung MATLAB. Okay, pag dinownload nyo yung MATLAB, okay, so yan, i-download nyo itong zip file. Okay, and then sundan nyo lang yung instructions. Okay, now at some point hihingan niya kayo ng account. Ang gagamitin nyo nga lang account yung UP na email address niyo at saka yung password na ginagamit. Or I think mag-create kayo ng password. Okay? So yun lang. Lahat naman yun ay available sa dun sa video na sinend ko sa inyo dito sa MATLAB installer. Okay, ito. How to install MATLAB on Windows and on Mac. Okay, so masusundan niyo yung kaagad. Okay, so now let's go to Python. Okay, now ang Python, okay, marami siyang API. Okay, anong ibig sabihin ng API? API is a sort of an application. Well, API is application programming interface. Ang purpose niya is to interpret kung ano yung tina-type in nyo dun sa user interface. Okay, at ini-interpret yun ng API sa computer language. Okay? Ang isang kinaganda ng Python is that pwede kayong mag-run ng commands line by line. Hindi katulad dun sa MATLAB na kailangan i-run nyo yung tawag dito, i-execute nyo yung buong program, okay, bago nyo makita yung result. Sa Python, pwede kayong mag-run ng line by line. And makikita nyo yun later. Kung hindi nyo naintindihan itong mga bagay nito, makikita nyo later na, yun nga, line by line, pwede kayong mag-run ng command. Okay, which is advantageous pag may gusto kayong i-check na mistakes, for example, o kung bakit hindi nag-work, and so on and so forth. Okay, now, yung API ng Python ay sobrang dami din kasi nga maraming ang mga developers. Okay, sorry. Okay. Dito. Okay. Now, sa previous sa last year na class, ang ginagamit naming API ay Jupyter Notebook. Okay? So, itong Jupyter Notebook na ito, okay, ay pwede nyo i-download. Okay, makikita nyo dito sa email na sinend ko, how to install Jupyter Notebook by Anaconda on Windows on Mac. So, nandiyan yung instructions. Or, pwede nyo gawin is gumamit na lang kayo ng tinatawag na Google Colab. Okay, so Google Colab. Okay, again, ang kailangan nyo lang dito ay inyong UP email na address. Okay, so Google Colab. So, papansin nyo ang nakalogin dito ay yan. Ako yung nakalogin dyan. Yung email address ko. Tapos, ngayon pwede na kayo mag-create ng bagong notebook. Okay, at pwede na kayo mag-run ng command. Okay, so yeah. So, okay, so ganun lang actually kadali yung Google Colab na gamitin. Okay.
Okay, so um, so yan yung Google Colab. Dahil gagamit tayo ng computer sa KA301, pag nandoon tayo, Google Colab yung pwede nyo gamitin. Hindi kayo pwedeng mag-install ng software dun sa mga computers doon, unfortunately. Okay, well, advantageous din siguro yung Google Colab kasi hindi nyo na kailangan mag-install nga ng software kasi ang kailangan nyo lang dito is internet access. Pag wala kayong internet, of course, yun ang disadvantage ng Google Colab kasi yun nga, kailangan nyo yung internet para magamit ito. Okay? Okay, so yun yung mga softwares na gagamitin natin. Okay. Okay, so sinend ko na yung instruction sa email kung paano mag-install ng MATLAB at kung paano tawag dito mag-install ng Jupyter Notebook or kung gusto nyo gamitin nyo lang yung Google Colab. Okay, now I also sent some references. So i-click nyo lang yung link na sinend ko dun sa email. Okay, at hindi natin gagamitin yung references na yun sabay-sabay. So kumukuha ako ng tawag dito material from different references sa mga references na yun for different topics. Okay. So hindi natin gagamitin lahat ng 7 libro na yon as a whole. Topic by topic lang. Okay, ano pa ang gusto ko i-discuss? Okay, now, medyo mataas yung magiging, tawag dito, learning curve pagdating sa pag-aaral ng programming language. Okay? Ipupush ko kayo ng konti so in the next couple of weeks, kailangan meron na kayong certain level of tawag dito, programming knowledge. Okay? And to help you with that, okay, meron akong isasuggest na mga materials. Okay? Sa MATLAB, okay, merong ganitong tawag dito topic or sorry, merong ganitong tinatawag nilang online courses. Okay, so if you have no idea kung paano gumamit ng MATLAB, so pwede nyo gamitin ito. Again, itong online courses, hindi nyo kailangan ng MATLAB na naka-install sa computer ninyo. You can do this on the computer, pero kailangan nyo ng internet access. Okay, so i-click nyo lang yung MATLAB on-ramp. Okay, makikita nyo rin naman yan dito sa Google Calendar natin. So, halimbawa dito, okay, papanoorin nyo yung videos na yun and then, oops, dapat number 4. Number 4, tsaka number 5. Okay, so, i-click nyo itong MATLAB on-ramp at dadalhin kayo niyan dito. Okay, so yan. Meron dito, sabi dito, it takes about 2 hours, okay, para matutunan yung mga commands sa MATLAB about the desktop and the editor, okay, and then how to use a few of the commands sa MATLAB. Okay, very interactive itong tawag dito, itong course na ito. Okay, and pwede niyong ulit-ulitin yung tawag dito, yung exercises hanggang sa, halimbawa kung nagkamali kayo, pwede nyo ulit-ulitin yung exercises hanggang sa ma-master ninyo kung ano yung commands na gagamitin. Okay? So, pwede nyo gamitin ito. Okay? And in fact, ini-encourage ko kayo na gamitin yan kasi kung titignan nyo rito sa Google Calendar, naglagay ako na bonus points added to Machine Problem 1 kung magsasubmit kayo ng certificate by August 6, 2023. Ano yung certificate? Pag natapos nyo na kasi itong course na ito, merong makakatanggap kayo ng certificate. So, ganito yung magiging itsura niyan. Okay, so, share ko lang kung ano yung itsura ng certificate. Okay, so ganyan yung magiging itsura ng certificate. Okay? Pwede nyo nang gamitin yan
sa dagdag nyo na yan sa CV nyo kasi it's tawag dito, additional ayun nga, certificate yan as a proof na nag-undergo kayo ng course na ito. Download nyo lang yung certificate. Okay, para meron kayong proof. Okay? Now, I also, kung mahanapan nyo rin ng time, there are also other online courses. Okay? Dun sa online sa MATLAB na website. So meron din itong MATLAB Fundamentals, MATLAB for Data Processing and Visualization, MATLAB Programming Techniques, and so on and so forth. Ito nga lang takes 16.5 hours. Okay, 16 hours, 8 hours. Okay, pero you don't have to do these. Okay, sufficient na yung MATLAB on-ramp. And then, as we go along dun sa course, makikita nyo na kung ano yung pinag-aaralan natin sa lab ay included na rin dito. But of course, kung gusto niyo ng pag-aralan itong mga to, kung gusto niyo yung ma-enhance yung or mapabilis yung MATLAB knowledge niyo, pag-aralan niyo itong mga tawag dito, softwares. Sorry, itong mga courses na ito. Now, what about sa Python? Okay. So, pagdating sa Python, naglagay din ako ng tawag dito. Sorry, sa Google Calendar ko nilagay. Naglagay din ako ng link. So, Introduction to Python Programming using Google Colab. So, i-click nyo lang to. Pag kinlik nyo yan, ito yung, Pag kinlik nyo to, ito yung lalabas. Okay? So, ito yung notebook para pag-aralan and then all you have to do is just type in, diba? Yung sagot ninyo or sundan yung dito. So, sundan lang yung mga instructions na nandiyan dyan or basically parang babasahin nyo lang kung ano yung nandito and just follow kung ano yung nangyayari. Okay? At any time, kung halimbawa kung nalilito kayo sa paggamit ng Python, you can always ask your question via email. Just make sure to take a screenshot nung tawag dito nung ginagawa nila. Okay, yun yung para sa Python. There are many resources kung paano nyo mapapabilis yung pagpatuto nyo ng Python. So just type in Intro to Python using Google Colab at makikita nyo rito na lahat ng mga resources na available sa internet. Okay? Okay, so what else? So yun yung dalawang programming software. Now, sa simula, I encourage ko kayo na, lalo na kung wala kayong knowledge sa programming, encourage ko kayo na pag-aralan both softwares para makapili kayo kung ano yung gusto nyo, eventually na gusto nyo talagang gamitin, kung ano yung mas comfortable kayo. MATLAB or Python. Sa mga machine problems, isang tawag dito, software lang isasubmit ninyo. Either from MATLAB or either from MATLAB or from Python. Okay, okay, hindi. For both cases yun. Except dun sa so meron dito test yourself ungraded. Okay, so meron ako binibigay dito na code. Okay, so para ma-try out nyo both Python at saka MATLAB. Hindi nyo naman kailangan i-submit ito pero ipapakita ko naman yung solution later. Ito naman is another exercise then. Okay, solving the roots of a quadratic equation. This is also ungraded. At isasubmit nyo yung, ipapakita ko yung solution sa unang face-to-face na meeting natin sa September 8 before I discuss yung machine problem 1. Okay, so yun. Ganun yung mangyayari. What else? Okay, I think yun na yung gusto kong i-discuss. Okay. Okay. Any questions
Okay, regarding this course. Okay. Saan nyo isasubmit yung certificate? Yes. Pag meron ng VLE, tawag dito, sa VLE nyo isasubmit, maglalagay ako doon ng topic. Pero pag wala pang VLE, send nyo lang sa akin sa email. Tama kayo na dapat September 6, hindi August 6, no? So, i-correct ko na siya dito. Yes, thank you for that correction. Okay, any other questions? Okay, just a quick ano lang siguro tip. Maraming especially dun sa mga wala pang knowledge sa programming, maraming nahihirapan okay sa pag-code. Okay. And I don't think nagmamatter kung ano yung software na ginagamit. Okay, regardless, MATLAB yan or Python or C or kung ano man. Meron talaga na medyo hirap sa pag-code. Okay? But kung ganun yun na feel nyo at some point, huwag kayong mag-hesitate na magtanong kasi naiintindihan ko kung gaano kahirap yung ganitong klaseng task. It's entirely different from yung nakagisnan nyo the past year or the past time na nag-aral kayo ng physics, di ba? Kasi pag nag-aral kayo ng physics, sulat lang kayo sa papel ng inyong solutions. Ito, purely coding yung gagamitin natin dito. Okay? So, huwag kayong mag-hesitate at mahiyang magtanong. Okay? Okay, so kung wala nang tanong, tomorrow hindi tayo mag-meet sa lab. Meron lang kayong tasks na kailangang gawin in the next few meetings. Okay, so makikita nyo nga yun sa Google Calendar. Okay, I highly encourage remember, na ang time slot natin is WF 3 to 4:30 at saka WF 7:30 to 9 at saka TTH 3 to 4:30. And even though asynchronous ito, ini-encourage ko talaga na gumamit kayo ng 1.5 oras ng araw ninyo from starting tomorrow hanggang next week para gawin itong mga task na ito. Huwag niyong ipunin sa isang araw kasi hindi niyo kaya yan. Hindi niyo kakayanin yan. Well, I don't want to discourage you. I-rephrase ko yung sinabi ko. Based from experience, maraming hindi kinaya yung ganong klaseng tawag dito, pressure. Okay, especially nung pandemic, kasi sa pandemic fully asynchronous kami. And ang ginagawa kasi ng iba, iniipon talaga nila hanggang sa dulo. And pagdating sa dulo, wala, naghahabol sila at hindi nila na-achieve yung lahat ng machine problems. I hope it's a different case. It's different in your case at kakayanin ninyo. Okay? So yun. Okay? Kung wala na kayong tanong, then I suppose kontakin nyo na lang ako sa email kung mayroon kayong ibang tanong, and we'll see each other next week sa September 8. Okay, sa K301. Okay, thank you for coming.